Yo, kumusta mga kabule? So eto na nga mga kabuli, 45 days video ngayong araw nga ito. Hindi nga muna ako pumunta sa dagat para mangisda dahil napasama nga ako dito sa aking mga pinsan at mga tarupa. Dadayo nga daw kasi sila ngayong araw dito sa anda para manisid ng talaba, kaya naman sumama na nga rin ako. Eksakto ito ang sabi ko, hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ito para ma-vlog kung paano nga ang pangunguha ng talaba. Kaya naman kung hindi mo nga alam kung paano nga kinukuha ang napakasarap na talaba, mas magandang tapusin mo nga itong video para malaman mo. Dito nga pala muna kami dumiretso sa katubig kung saan nakapangasawa una ikama nga yung aking pinsan na si Kalods Rico. Dito nga muna namin iiwan itong aming mga dalang gamit dahil kailangan nga naming sumakay ng bangka para pumunta doon sa anda kung saan kami maninisid ng mga talaba. Marami nga rin kaming pumunta dito, kaya naman nagdala na nga rin kami dito ng bigas para dito na rin kami magsasaing. Bigas at tubig na nga lang pala ang dinala namin dito dahil yung makukuha nga rin naming talaba ayun na rin ang aming uulam. Siguradong may makukuha naman kaming talaba na pang-ulam dahil dito nga sa bayan ng anda ay napakaraming nga naman talagang talaba. Talaba at tirumpay ang sabi nga ng mga Ilocano, kaya naman pagkarating nga namin dito ay nagpahinga lang muna kami dito ng kaunti. Nag-usap-usap na nga rin pala muna kami dito kung anong diskarte nga ang gagawin namin dito at kung gaano nga karami ang kukunin naming talaba. Kapag marami nga daw kaming makuha at puno na nga yung aming sako na lagayan ay isabok o ibulsa na lang yung iba. Por Diyos. Sayali narisang abulsa pati latag narisang. Nagsibihis na nga rin pala kami dito ng aming damit na pangsisid dahil oras na nga ito para pumunta kumuha ng talaba. Hindi nga lang namin alam kung kakayanin nga kami nitong gagamitin naming bangka dahil napakarami nga naming pupunta. Wala pa namang pakaway o katig itong gagamitin naming bangka, akala namin di makina, di sagwan pa. Walang problema yan, sabi ni Kalods Rico, dahil malapit lang naman yung spot kung saan nga kami maninisid ng mga talaba. At nang sinubukan na nga namin ditong sumakay sa bangka ay hindi nga kami kasya lahat, kaya naman yung dalawa ay gumamit na lang ng balsa. 6 na kataong bulog na nga kami ditong nakasakay sa bangka, kaya naman halos tumaob na nga ito pagkatapos pinapasukan pa nga ito ng tubig. Mas pinahirapan nga kami sa pagtitimbang nitong bangka para hindi nga kami tumaob dahil dito nga sa bandang gitna ay medyo malakas nga yung hangin. Para nga kaming nakasakay sa duyan, kaya naman kahit hirap na hirap nga kami dito sa pagtitimbang ay hindi nga namin mapigilang tumawa. Puro improvise. Titanic. Marami nga rin pala kami ditong nadaanan itong mga floating house na kung saan inaalagaan nga nila yung mga isdang bangos. May namimingwit ng isda nga rin pala kami ditong nakita na ang kadalasan na isda nga daw nilang nahuhuli ay yung isdang aruyo at malaga. Mas nauna nga nakarating dito sa spot itong aming dalawang kasama na gumamit nga nitong balsa. Nauna na nga silang sumisid at may nakuha na nga rin silang talaba, pero kami kailangan muna naming karasan o tanggalan ng tubig itong gamit naming bangka. At nang matanggalan na nga rin ng tubig yung gamit naming bangka, yung iba sa amin ay sumisid na nga dito. Napakalabo nga ng tubig dito, halos zero visibility, kaya naman kailangan mo talagang mulagatan yung talaba para makita. Halos hindi mo pa nga makita dito yung kasama mo kapag nandito sa ilalim ng tubig kahit siya ay katabi mo lamang. Kaya naman talagang alalay nga lang kami dito sa pagsipa kapag nandito sa ilalim ng tubig, baka matamaan namin sa ulo yung aming kasama, maplang. Sa pangunguha nga pala ng talaba mga kabula ay mas maganda nga may suot ka ng guwantes sa kamay para hindi ka nga masugatan. Ito mga ibang talaba nga kasi ay napakahigpit nga ang kapit dito sa mga kawayan, kaya naman kailangan mo talagang puwersahin para iyong makuha. Wala nga ako ditong suot na guwantes sa kamay dahil nakalimutan ko nga magdala. Kaya naman itong mga madadaling kunin na talaba lang ang aking nakukuha, hindi ko na nga nakukuha yung iba. Hindi nga po pala ito ang unang beses dahil maraming beses na nga rin pala ako ditong nakapanisid ng talaba dito sa anda. Halos marami nga rin pala kaming kamag-anak dito sa Malong Anda at halos dito nga rin ako lumaki dahil ang trabaho nga ng tatay namin noon ay nag-aalaga din ng bangos. At nang medyo marami na nga rin dito yung nasisid naming talaba ay bumalik na nga kami dito sa gilid. Pagkabalik nga pala namin dito sa gilid ay agad na nga rin kami ditong nagluto ng aming pang-ulam. Nagluto nga lang pala kami dito ng isang talyasing talaba na sasapat nga sa aming lahat na pang-ulam. Ilalaga o pakukuluan nga lang pala namin ito, kaya naman hinugasan na nga rin pala muna namin ito bago isalang. Pagkatapos nga namin itong malinisan ay isinalang na nga namin dito sa apoy na burong-burong para mas madaling maluto. Madali lang din naman maluto itong mga talaba kapag bumuka na yung kanilang shell, pwede pa nga itong kilawin. Kaya naman habang inaantay nga namin ditong maluto itong aming nilagang talaba ay nagkilaw na nga rin kami dito. Sa paggawa nga ng kinilaw na talaba ay kailangan nga lang dito ng masusing pagsusukit sa shell ng talaba para masukit yung laman ng talaba. Yung pagsusukit nga pala na sinasabi ko ay salitang buli daw ng ibig sabihin sa Tagalog ay pagsusungkit. Halimbawa ay yung pagsusungkit ng bunga ng kamantiris para makuha yung bunga na ang tawag sa English ay copper fruit. Kumulo na nga rin pala dito yung tubig sa nilaga naming talaba, kaya naman ibinabad muna namin sa mainit na tubig itong kikilawin naming talaba. Ibinabad nga lang namin ito saglit sa mainit na tubig, pagkatapos nilagyan na nga ito ng rekado ni Kalods Rico at ni Kalods Ruli. At pagkatapos nga nila ditong matimplahan itong kinilaw ay gumawa na nga rin dito si Kalods Rimo ng sausawan. Sausawan nga namin ito para sa nilaga naming talaba, suka na may sili. At dahil nakaready na nga rin dito itong aming pang
ulam kaya naman sumandok na nga dito ng kanin si Kaluds Bunbun. Wala nga lang kami ditong nakitang dahon ng saging kaya naman sigurado pagkatapos namin kumain ay kailangan pa naming mag-inaw o maghugas ng plato. Nilagyan na nga rin pala muna namin dito ng katas ng sardinas itong ibabaw ng kanin bago namin tikman ang katas ng aming paghihirap sa pangunguha ng talaba. Sinimulan na nga rin pala namin kumain dito kaya naman tara mga kabuli sabayan nyo kaming kumain. At habang salamat po dahil patuloy nyo ang tinatangkilik itong aking mga video mula una hanggang ngayon. Patuloy lang ako sa paggawa ng mga video kahit mahirap dahil alam ko na nandiyan kayo na palaging nakasuporta. At pagkatapos nga pala namin kumain dito ay nagpahinga nga lang kami ng kaunti pagkatapos umuwi na rin kami. Hinati-hati na nga rin pala namin dito itong aming mga nakuha para pag-uwi kanya-kanya ng bit. Maraming salamat po ulit mga kabuli dahil sinubaybayan nyo nga na naman itong aming video hanggang dito sa dulo. At sana naman mga kabuli kung nagustuhan nyo nga na naman itong aking video please like and share. O siya hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.